Mga kabayan, sa kabila ng pagkukumahog ng ating mga otoridad para malutas at mapanagot ang mga mastermind sa kaso ng mga nawawalang sabungeros na mahigit 4 na taon ang hinahanapan ng hustisya ng mga kaanak ng mga biktima, tila mahihirapan at matatagalan pang mapanagot at maparusahan ang mga akusado o mga sospek sa nasabing karumal-dumal na krimen. Ayon kasi sa whistleblower na si Dondon o Julie Patidungan alias Totoy, itinapon ang mga nawawalang sabungeros sa gitna ng Taal Lake matapos kitiran ng buhay ang mga ito. Sa isang vlog, sinugod ang lugar at ipinakita sa drone shot ang lawak at paligid ng Taal Lake, kung saan ay malaking challenge sa mga otoridad para ma-recover ang mga labi ng mga sabungeros kung totoo man na dito itinapon ang mga ito. Ito ay napakalalim nitong tubig na ito. Kasi meron itong 170 talampakan yung lalim. So napakalalim po ng tubig dito. Kaya challenge o mahirap ma-recover o mahirap mag-diving dito para sumisid pailalim dito sa tubig ng lawa. Kahit siguro naka-oxygen ka, kapag ka ganyang kalalim ay talagang mahihirapan ka. Dahil iba na yung pakiramdam at yung bigat ng tubig kapag nasa ilalim ka ng ganito kalalim na tubig. Maliban sa malawak at malalim ang nasabing Taal Lake, may isa pang challenge sa ating mga otoridad, ang pag-retrieve o paghanap sa mga nawawala nating kababayan dahil ang ilalim ng tubig ay may makapal na borax mula sa sumabog na bulkan. Lalo't ayon kay alias Totoy ay itinali ang mga sabungero sa sako na may lamang buhangin para madali itong lumubog. At isa pang hamon dito mga idol, no? Bukod sa napakalalim nitong tubig na ito at napakalawak nga ng lawa na ito, ay burak yung ilalim ng tubig na ito. So noong sumabog ito, noong 2019, kung di ako nagkakamali, siyempre yung ibinugang abo niya ay dito bumagsak lahat sa tubig ng lawa. So ngayon, kapag itinapon yung mga tao dito, ay automatic babaon siya doon sa pot. Siyempre kapag bumaon niya sa potek, mahihirapan ng ma-recover yan dahil hindi yan makikita ng camera dahil burak nga yung ilalim nito. Ayon sa ating kabayan, masyadong matalino ang mga suspect at mastermind kung paano nila nirigpit ang ating mga kawawang sabungeros. Dahil bukod sa mainit ang tubig sa ilalim ng crater o bunganga ng bulkan, hindi ito basta-basta masisisid. Ibig sabihin, wala talagang makukuhang ebidensya na magdidiin sa mga salarin at mga suspect. Kung talagang totoong dito itinapon, ay napakatalino nitong sindikato na ito dahil mahirap nga magkaroon o makakuha ng ebidensya dito sa lugar na ito. Lalong-lalo na may sinasabi na dito nga daw sa Taal Crater o sa bunganga ng Bulkan Taal, itinapon yung mga tao. Sinakay daw ng helicopter o aeroplano at inihulog nga daw dyan sa bunganga ng bulkan. So kapag yun ang nangyari, ay wala talagang makukuha na ebidensya dyan dahil bukod sa napakainit ng tubig yan, ay lalamunin niya ng bulkan papunta sa ilalim. So ano pang makukuhang ebidensya dyan? Siguro kahit napaka-advantage ng mga teknolohiya na gagamitin dyan, ay parang mahihirapan na ma-recover kung dyan mismo talaga itinapon sa bunganga ng Bulkang Taal. Pero wag naman sana, no? Dahil dito, tanong ng ating mga kababayan, paano mapapanagot at mapaparusahan ang mga mastermind at utak sa krimen kung walang makukuhang ebidensya. Ito ay sa kabila ng paulit-ulit na pagdidiin ni alias Totoy na totoo lahat ang kanyang mga sinasabi at pag-aakusa sa negosyante at bilyonaryong si Atong Ang. Narito ang paliwanag ni Atty. Neil Abayon. So ngayon, if we apply it in this situation, ang current facts po natin, based on everything lang po na sinabi ni alias Totoy, yung mga missing sabungero daw ngayon, nakabaon dun sa Taal Lake, di ba? So ang nangyari dyan ngayon, kung sino yung nag-actual papaya at nagplano ng papaya sa sabungero,
yun sila yung principals, okay? And then yung mga nagbantay lang or nagbigay ng weapons dun sa principal, yun sila yung pwedeng maging mga accomplice, okay? At yung kung sino man yung naglibing ng bangkay dun sa Taal Lake, yun naman sila ang pwede maging accessory, okay? So kung makita po ninyo, pasok po talaga tong mga legal principles na dinidiscuss natin considering the magnitude po of this crime or of this situation that we are discussing, okay? So kung makita po ninyo, ito pong kaso talaga na to is a very great example po or a good example of the crime of papaya committed by means of conspiracy. Okay? Kaya sa tingin ko talaga magiging pelikula po to if there will be a full conclusion po eventually. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba sa mga pahayag ni alias Totoy na itinapon nga sa Taal Lake ang mga nawawalang sabongeros? At kung totoo man, may kakayahan kaya ang ating gobyerno at mga otoridad na mahanap at matagpuan ang mga ito sa ilalim ng nasabing lawa sa kabila ng napakaraming challenge na pagdadaanan nila? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. So bago po ako mag-explain, klaruhin ko po muna yung mga terminologies na gagawin natin for the video. Okay, so when I say the crime or the word papaya, yan po yung action na pag-unalive po ng isang tao. Okay, hindi ko lang sasabihin yung actual word kasi baka po ma-demonetize, ma-censor or ma-block po ng social media. Meron po kasi akong past video where I said the actual word at yung video ko po na yun is na tanggal sa TikTok at dito sa YouTube na demonetize. So to avoid that issue, we will just use the term papaya. Okay, so when I say papaya, that means unaliving someone. So hopefully klaro po yan ha. Ngayon unang-una po, itong nangyayari na talaga dito based on everything na lumabas dun sa statements ni alias Totoy, tapos yung mga counter statements sila Atong Ang, is that unang-una po yung personal observation ko is pwede na siya pang pelikula eventually kung let's say magkaroon talaga to ng full conclusion tong kasong to. So yung first question po natin, ano po ba yung krimen talaga na nakomit dito? So ang tingin ko po dito so far based on everything that I've read, pwede po to siya mag-file or magkaroon ng kaso for the crime of papaya committed via the means of conspiracy po of multiple individuals, diba? Kasi kung titingnan po ninyo si alias Totoy, madami na siyang binanggit. Unang-una sinabi niya si Atong Ang daw yung mastermind, and then ngayon may binanggit din po siyang mga police officers na involved din daw dun sa pagpapaya ng mga missing sabongeros. Therefore from that may kita natin na madami pong individuals involved who appears based on what alias Totoy said ay nagkasundo po para gawin at i-commit talaga yung krimen na papaya, okay? Pero konting sidetrack lang po tayo para mas ma-gets nyo talaga yung concept ng conspiracy. If you remember po in my old videos, if you've been following me for a while, specifically yung grave threats case po against Vice President Sara, di ba dun sinabi ko na posibleng walang liability si VP Sara kasi yung diniscuss pa lang or ginamit pang takot ni VP Sara dun is what we call a conspiracy to commit the crime of papaya. Okay, so pag conspiracy pa lang po kasi dito po sa Article 8 natin, wala pa po yung penalty. So you can just read it na lang here. However, dito po sa case nila alias Totoy at nila Atong Ang, meron na pong actual papaya talaga na naganap, diba? Kasi matagal na pong nawawala yung missing sabongero, and as per alias Totoy, there was already an actual commission of the crime of papaya. So kung meron na pong actual commission, pwede na po pumasok yung conspiracy. Pero yung conspiracy po to commit a papaya is not necessarily a crime in itself, but it is a way to determine po the liability of the parties involved in the crime. Okay, so hopefully naintindihan nyo po yun. Medyo technical na po yun, but I would just like to explain that legal principle po para po magets nyo talaga kung ano ba tong legal principle na conspiracy in relation to the criminal laws po natin. So again, the reason po kung bakit siya nagkaroon ng conspiracy is because based from alias Totoy's statements, madami pong parties involved, diba? Sa kwento pa lang niya si Atong Ang kasama, si Gretchen Barreto kasama, siya kasama, plus yung police officers. So yun pa lang po, it would appear from there na nagkasundo sila, nag-conspire sila to commit crime. So ang next question na lang dito,
So ang titingnan po natin dyan ngayon is Article 17, 18, 19. Basically, start po tayo Article 16, 17, 18, and 19 of the Revised Penal Code para po ma-differentiate nyo talaga kung ano yung principal, accomplice, at accessory. Anyway, ito po hindi naman na talaga to super significant to the case, but I think it would be good to discuss this because this is the best example po ng isang kasi papaya committed by means of a conspiracy. Okay? So unang-una po explain ko muna yung principal. Okay? Yung principal po, ito yung may direct participation or sila po talaga yung author of the crime. So you can be a principal by inducement, meaning in-induce mo po or nutusan mo isang tao gumawa ng krimen, or you can be a principal by direct participation. Okay? Pag direct participation, ikaw mismo yung gumawa po ng krimen at kung wala ka po doon, hindi po mangyayari yung krimen. Okay? So yan po yung mga principals. And then yung accomplice naman po, itong accomplice, ito yung nature of participation kung saan mas nako-confuse po kahit po law students nako-confuse pa rin dito. But the easiest way for me to explain it is that kung yung ginawa mo po sa krimen is hindi talaga essential, meaning kahit wala ka doon, mangyayari pa rin yung krimen, you can be considered as an accomplice at hindi po principal. Okay? So yung best example nito, kung sa scene of the crime, ikaw yung nag-abot ng barel or ikaw ba yung lookout, tapos hindi ka po involved dun sa planning stage, yan po ngayon more or less magiging accomplice lang po kayo sa isang krimen. Okay? And as to the accessories naman po, Article 19, yung participation nyo is after ng krimen via, yung best example po niyan is kung tinago nyo po yung akusado or sinira nyo po yung evidence. Okay? So ngayon, if we apply it in this situation, ang current facts po natin based on everything lang po na sinabi ni alias Totoy, yung mga missing sa bungero daw ngayon nakabaon dun sa Taal Lake, di ba? So ang nangyari dyan ngayon, kung sino yung nag-actual papaya at nagplano ng papaya sa sabungero, yun sila yung principals, okay? And then yung mga nagbantay lang or nagbigay ng weapons dun sa principal, yun sila yung pwedeng maging mga accomplice, okay? At yung kung sino man yung naglibing ng bangkay dun sa Taal Lake, yun naman sila ang pwedeng maging accessory, okay? So kung makita po ninyo, pasok po talaga tong mga legal principles na dinidiscuss natin considering the magnitude po of this crime or of this situation that we are discussing, okay? So kung makita po ninyo, ito pong kaso talaga na to is a very great example po or a good example of the crime of papaya committed by means of conspiracy. Okay? Kaya sa tingin ko talaga magiging pelikula po to if there will be a full conclusion po eventually. Mr. Atong Ang, yan lang masasabi ko sa iyo. Huwag ka magtago sa katotohanan. Alam mo to, ikaw mismo nag-utos sa akin at ikaw mismo ang nagsabi dyan sa grupo ng mga pulis na iligpit na yan. Paano mo sabihin na hindi ko alam? 15 years, almost 15 years na tayo nagsama. Bakit sabihin mo, ako pa ngayon nagsisinungaling? Ang sinasabi ho nila ay kayo ang nangingikil sa kanila at 300 million pesos at nag-iikot daw ho kayo para nga doon. At mayroon din daw silang mga pruweba and mga messages and pieces of evidence na makapagpapatunay na kayo ay nangingikil. Nakakatawa naman, isang bilyonaryo, isang makapangyarihan na tao, kikilan ko. Ubod ng sinungaling yan, Azerel. Alam mo na yan. Kaya katulad ng sinabi ko kanina, ang ganyang mga witness against sa akin, yun yung suspect na bumitbit ng dalawa ng nawawalang missing sa bungero. Yun yung si Rodelo Anigig at si Toto Roger Burican. Yung nakapula kanina, yan yun. Kaya kong patunayan at mayroon akong lahat ng sinuot niyan at may tato yan sa paa. Kahit tingnan nyo yung video, may tato sa paa yan si Rogelio Toto Roger Burican. 2 beses ako pinadalhan, nilalaro ko sila. Nung una sabi ko, hindi ako papayag. Pangalawa, binago niya. Kaya itong sinasabi ko, 2 kopya ang nasa akin. Ngayon, hindi ako nagsisinungaling. Alam ng Panginoon yan na ginawa niya sa akin yan. Ang gusto niya, katulad ng sinabi niya kanina, binaliktad niya pa, ang gusto niya, tanggapin ko na yung offer niya at lumayas na daw ako. Punta na lang daw ako sa ibang bansa at ayusin ni Attorney Carol. Alam ng lahat yan. Sino si Alan Bantilles o Mr. Brown?
Si Alan Bantiles, yan yung isa na tumulong sa akin nung abroad. Pinalayas ako niyan ni Mr. Atungang. Mayroon akong fake passport na kinuhaan niya ako. Hawak-hawak ko ngayon. Kami, si Alan, si Mr. Brown, yung inutusan niya na tumama sa akin sa Singapore. Ngayon, ginamit niyang tulay para makarating sa akin lahat ng gusto niya pangyayari. Kaya ngayon, mag-usap rin kami ni Mr. Brown na ganun ang ginagawa niya. Nakakahiya yung ginawa niya. So nakakausap or nakikita mo pa ba itong si Mr. Brown? Yes. Sa totoo, Cheryl, yan si Mr. Brown at saka si Mr. Atungang, magkakumpare kami niyan. Ninong yan ng anak ko. Cheryl, kaya kong sagutin yan. Katulad ng sinabi ko, yung ginamit niyang mga witness, yan yung suspect na bumitbit sa nawalang sa bungero. Yung dalawa niyan, alam ko yan ang ginamit niyang witness. Si Rogelio, Toto, Roger, Purikan, Bakla. At saka si Rodilo Anig-ig, yung nakasombrero na pula. Yan yun. Kahit tingnan nyo sa video, pag-aralan nyo, at kaya ko ituro, yung sa video ng Channel 7 na pinalabas noon, may tato sa kanang paa yan. Left or right na tato. Basta nakita na may tato yan. Yung time ng kalakasan ng kainitan ng na ako ang pinagbintangan na ako daw ang nagbitbit. Cheryl, katulad ng sinabi ko, almost 15 years na mahigit ako sa kanya. Lahat ng sikreto niya alam ko dahil pinagtiwala niya lahat sa akin. Hindi ko magawa lahat ng sinasabi niya kung wala siyang utos. Isang ordinaryo lang akong tao, hindi ako katulad niya na kaya niyang pabagsikin ang gobyerno. Yes, may mga butcher ako na binabayad dyan sa mga pulis na yan. May mga butcher ako, ang mali lang nila, hindi lang nila nakuha yung butcher sa akin. May mga pizza, may mga taon, at may mga tao at may pirma kung sinong kumuha. At saan ko kinuha yung pira na yon at saan ang galing. Galing yan mismo kay Mr. Atungang. Doon sa sinasabi mong pinasunog yung mga cellphone mo, may mga ibang videos ka pa ba na ilalabas? May mga natago ka bang mga videos na mailalabas? Isa lang ang video na naitago ko, yung USB na sinabi niya sa akin, sunugin para walang ebidensya. Yun ang pinanghawakan ko ngayon. At nasa iyo pa rin or naisubmit mo na? May duplicate ako. Naisubmit ko na yung isang duplicate, isang USB. Bago mangyari yung mga krimen na yan, nag-usap-usap yung mga yan. Mayroong ibang ayaw pumayag, pero majority yung pumayag. Ang sabi nga ni Mr. Atungang, kung hindi natin gagawin ito, babagsak yung negosyo natin. Kaya yan sila, nag-agree yan, kasama yan si Gretchen Barreto. Mayroon pa bang ibang personalidad? May iba pa bang kilalang tao na papangalanan o na involved dito? Politiko or iba pang personalidad? Cheryl, mamaya siguro pangalanan ko na yung mga pulis para marinig naman ni General Torre. Buhay ko na yung nakasalalay dito. Sa totoo lang, pinaliparan na ako ng drone. Alam ko kung sino ang... Maliban sa pulis, ay may iba pa bang personalidad? May involved din ba ditong mga politiko? Dahil may mga lumalabas na congressman daw or senador daw. Mayroon bang ganon? Cheryl, ang gusto lang ni Mr. Atungang, idawit yan para may kakampi siya sa kalukuhan niyang ginawa. Yan ang totoong istorya niyan. Pati yung apat na akusado na tinuruan niya na ako ang ituro na mastermind. Nandun sa farm niya yan, andun nakatira, andun ang pamilya, inalagaan niya yan at binigyan niya ng pera para gamitin niya against sa akin. Halata. Sabi ko nga, Cheryl, kahit baliktarin niyo ang tanong niyo sa akin, kaya kong sagutin. Pero subukan mo tanungin yung apat na yon. Tingnan natin kung makasagot ng diretsa sa inyo yon. Sino ang mga pulis na involved po?
Sa ngayon, itatanong ko muna sa abogado ko kasi sinabi ko na kanina na mamaya konti, kailangan ko na silang sabihin kasi kung hindi ko sabihin yan, paikot-ikot sila yan sa bahay ko. Kaya mga idol, itong nakikita ninyo ay mismong Taal Lake. Ayan, sinasabi nga ni alias Totoy na dito daw itinapon yung 34 katao na sabungero. Ayan, so ngayon, tinitingnan natin at ipinapakita itong lugar na ito. At kung makikita nyo nga ay napakalawak nitong lake na ito. Hindi natin alam kung saan mismong lugar dito inihulog o itinapon yung mga nawawalang sabungero. At isa pa mga idol, no, ito ay napakalalim nitong tubig na ito. Kasi meron itong 170 talampakan yung lalim. So napakalalim po ng tubig dito. Kaya challenge o mahirap ma-recover o mahirap mag-diving dito para sumisid pailalim dito sa tubig ng lawa. Kahit siguro naka-oxygen ka, kapag ka ganyang kalalim ay talagang mahihirapan ka. Dahil iba na yung pakiramdam at yung bigat ng tubig kapag nasa ilalim ka ng ganito kalalim na tubig. At isa pang hamon dito mga idol ay malawak itong lugar na ito, no? Hindi mo nga alam kung saan dito itinapon itong mga nawawalang sabungero. Depende lang sana kung may ituturo kung saang parte dito ng lawa initapon yung mga sabungero. At isa pang hamon dito mga idol, no? Bukod sa napakalalim nitong tubig na ito at napakalawak nga ng lawa na ito, ay burak yung ilalim ng tubig na ito. So noong sumabog ito noong 2019, kung di ako nagkakamali, siyempre yung ibinugang abon yan ay dito bumagsak lahat sa tubig ng lawa. Kaya yung tubig niyan dito sa ilalim ay malamang punong-puno ng burak. So ngayon kapag itinapon yung mga tao dito ay automatic babaon siya doon sa pot. Siyempre kapag bumaon niya sa potek, mahihirapan ng ma-recover yan dahil hindi yan makikita ng camera dahil burak nga yung ilalim nito. Siyempre kapag itinapon, no, lulubog siya doon mismo sa burak. Kaya napakahirap ma-recover kung talagang dito itinapon yung mga nawawalang sabungero. No, napakalabo ng tubig. Yan, burak yung ilalim at napakalawak nitong lake na ito. At isa pa, napakalalim ng tubig dito. Yan yung hamon talaga sa mga Philippine Coast Guard kung paano gagawin yung pag-recover sa mga nawawalang sabungero. Sinasabi may hinihiram na daw ang gobyerno ng machine o aparato para tumulong dito sa paghahanap ng nawawalang sabungero. So humihingi na sila ng tulong sa Japan para nga mapabilis na yung pag-recover doon sa mga tao na itinapon dito sa lawa ng Taal, Batangas. At alam niyo ba kung bakit nga ba talaga dito itinapon, no? Kung talagang totoong dito itinapon ay napakatalino nitong sindikato na ito dahil mahirap nga magkaroon o makakuha ng ebidensya dito sa lugar na ito. Lalong-lalo na may sinasabi na dito nga daw sa Taal Crater o sa bunganga ng Bulkan Taal itinapon yung mga tao. Isinakay daw ng helicopter o eroplano at inihulog nga daw dyan sa bunganga ng bulkan. So kapag yun ang nangyari, ay wala talagang makukuha na ebidensya dyan dahil bukod sa napakainit ng tubig yan, ay lalamunin niya ng bulkan papunta sa ilalim.
So ano pang makukuhang ebidensya dyan? Siguro kahit napaka-advantage ng mga teknolohiya na gagamitin dyan, ay parang mahihirapan na ma-recover kung dyan mismo talaga itinapon sa bunganga ng Bulkang Taal. Pero wag naman sana, no? Pero kung dito sa Taal Lake ay medyo may pag-asa pa para makita at ma-recover nga yung mga bangkay. At unang-una mga idol, no? Bago lumabas ang isyong ito, ay 4 na taon na ang nakakalipas nung itinapon ang tao dito. Kung totoo man na itinapon dito yung tao, ay wala tayong alam lahat. Bili pa rin tayo ng bili ng mga isda na nanggaling dito sa Taal Lake.